Praise. Okay. We have been talking and discussing about the name of Jesus, the name that is above every name. Ang pangalan na higit sa anumang pangalan. Pinakamakapangyarihan, pinakamaluwalhati. At dapat igalang at itaas ng lahat ng mga tumatawag sa ating Panginoong Yesus. Si Jesus po ang sentro ng ating ministry, ang sentro ng ating pananampalataya. Kaya tinatawag po natin siyang Jesus Christ and He is our Lord. He is the Savior, He is the Messiah, He is our Lord. Dadagdagan pa po natin ng ilang mga explanation dito. Ang ibig mong sabihin ng Savior ay God saves, ang Diyos ay nagliligtas. Sabi ng Panginoon kila Joseph, kila Mary, ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Nagliligtas. Pangalawa is called the Messiah. Okay? Nang ibig pong sabihin mga kapatid, yung Christ ay hindi po apelyido ni Jesus, okay? Pag sinabing Jesus Christ, hindi ibig sabihin na yung Jesus ay first name, yung Christ ay surname. Hindi po yon. Wala pong surname doon. Ang Christ po ay title. Katulad po ng President Bush. Katulad po ng title na ibinibigay sa isang tao. Pero dito si Jesus ang kanyang pangalan at pagkatapos Christ ang kanyang title na ibig sabihin. Christ means that He is the one whom God promised. Pinangako siya ng Diyos sa Old Testament na ipadadala niya tayo para tayo iligtas at magbigay ng kaligtasan sa sanglibutan. The Anointed One, ang pinili ng Diyos na magligtas sa atin. Pangatlo po, Lord means absolute ruler. Ang ibig pong sabihin ng Panginoon, tagapangulo, tagapanguna, walang iba. Siguro ligit po nating maintindihan kung ano itong progressive na kapahayagan ng ating Panginoong Yesus. Paano nagsimula ang lahat ng ito? Sa Old Testament po, ang tawag natin doon na anticipation, pag-asam, paghihintay. Sa Gospel, incarnation, dumating ang Panginoong Yesus ay nagkatawang tao na. Sa Book of Acts, nandyan ang proclamation ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Yesus. Sa epistle, sa mga letters, nandyan ang paliwanag. Ano bang ibig sabihin nun? At sa Revelation, pagtatapos na po ng mga bagay. In other words, pwede po natin ilagay na ganito. The Old Testament says, Jesus is coming. The Gospel says, He is here. The Book of Acts says, dumating na ang Panginoon. He has come. The letters say, He is Lord. Revelation says, He is coming again. Sentro po si Jesus. Ng lahat ng sinasabi ng Old Testament at saka ng New Testament. So titingnan natin ngayon, not the glory of Jesus as we talked last time, but the authority of Jesus. That Jesus has the greatest authority on earth against demons and against diseases. Acts 3 po ang ating babasahin. Nais kong tumayo kayong muli as we read this together. Acts chapter 3. Kung may Tagalog po kayo at nasa inyong mga cellphone, pwede po inyong basahin. Pero ganito po sinasabi sa New Living Translation. Peter and John went to the temple one afternoon to take part in the 3 o'clock prayer service. Wow. As they approached the temple, a man lame from birth was being carried in. Each day, he was put beside the temple gate, the one called the Beautiful Gate, so he could beg from the people going into the temple. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Peter and John looked at him intently. And Peter said, "Look at us." The lame man looked at them, eagerly expecting some money. Siyempre, namamalimos eh. But Peter said, "I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have.
"In the name of Jesus Christ the Nazarene, get up and walk." Then Peter took the lame man by the right hand and helped him up. And as he did, the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened. He jumped up, stood on his feet, and began to walk. Then walking, leaping, and praising God, he went into the temple with them. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang dakilang mga salita. Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Hinihingi po ang pagpapala mo sa bawat kapatirang andito at sa bawat isa na marahil mapapanood kami sa iba't ibang kaparaanan at sa iba't ibang oras. Hinihiling ko po, Panginoon, ang iyong Holy Spirit ang manguna sa akin. Magbukas ng puso ng bawat isa. Magkaroon ng malalim na conviction ng Holy Spirit sa puso namin. At dakilang Diyos, dalangin kong lalo naming makilala at masamba at mapapurihan ang aming Panginoong Yesus na siyang aming pinag-uusapan sa oras na ito. Lord Jesus, thank you very much sa lahat ng iyong ginagawa. Ito po ang aming dalangin sa iyong pangalan lamang. Amen. And amen, and amen. Please take your seats. The name of Jesus carries the greatest authority. Pangalan po ni Jesus, ang may tanging, natatanging, at pinakadakilang kapangyarihan sa lahat. So tingnan natin dalawang bahagi din ng kwentong ito, the authority of the name of Jesus over disease. This is a demonstration and an explanation. Ang kapangyarihan ni Jesus laban sa mga karamdaman. Sino po sa inyong may karamdaman? Okay? Yung iba, alam nilang may karamdaman sila. Yung iba may karamdaman sila, hindi nila alam. Di ba? At yung iba talagang malulusog ang kanilang katawan. The authority of the name of Jesus over disease, laban sa mga karamdaman. Kitang-kita po natin dito ang demonstration, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus sa pagpapagaling ng isang may sakit. Ito po yung nangyari sa simula ng kasaysayan ng church. Alam natin sa Acts chapter 2, the church was born pagdating ng Holy Spirit sa mga alagad. At sa Acts chapter 3, nagsimula ang kanilang nagpatuloy sila sa kanilang ministry. At itong sila John at Peter ay may magaganap sa kanilang buhay. Naharap sila sa matinding pagsubok. They are faced with the most difficult challenge. At titingnan nila, yun bang Jesus na pinangaral nila noon, yung pangalan ni Jesus na ginamit nila laban sa karamdaman at laban sa mga demonyo, ay magagamit pa ba ngayon na wala na ang kanyang presensya? Ngayong si Jesus ay bumalik na sa langit, will using the name of Jesus work for them? Basahin po natin muli. Peter and John went to the temple one afternoon para sila makibahagi po sa 3 o'clock service sa templo, prayer service. At samantalang sila ipapasok sa templo, may isang lalaking lumpo mula sa pagkabata. At ang kanyang trabaho, nung unang panahon po sa time na yon, pag ikaw may kapansanan na limbawa ay kay bulag at saka lumpo, na-condemn ka na sa isang career, sa isang trabaho na mamamalimos. At least may trabaho. Yeah, I don't know if I wanted to say that, pero at least may trabaho. A man lame from birth was being carried in. Bawat araw, nandun siya sa kanyang istasyon, sa kanyang opisina, sa may templo, sa beautiful gate, upang siya makapamalimos sa mga taong pumapasok sa templo. Nung makita niya si John at saka si Peter, pahingin pera. Siyempre, yun ang trabaho niya eh. At may pumapasok. Pag sinabi pong lumpo mula sa pagkabata, imaginein po ninyo, ang sabi sa Acts chapter 4 po, more than 40 years ng ganitong lalaki. Hindi niya nagamit kahit minsan ng kanyang mga paa.
So wala pong muscle yan. Walang laman. Butot balat. So kailangan siya po'y pasanin. Ilagay sa stretcher, dalhin kung saan siya mamamalimos. At nung makita sila Peter at John, nagkaroon ba siya ng pag-asa? Powerless body, hopeless soul. Walang kapangyarihan, walang lakas na katawan, at mukhang walang pag-asa sa kanyang puso. At ganito po siya for more than 40 years. At samantalang ginagawa niya ang kanyang trabaho, a beggar begging. Ang problema niya, ang dalawang dumaan ay mga pastor. Alam naman yun, noong unang mga panahon, ang mga pastor po ay walang pera. Di ba? Hello? Kaya po nauso, kahit po noong 1980s, 90s, nauso po yung biro. Sa pista raw sa isang lugar. Nagkaroon ng contest, sinong makakapagpaiyak sa kalabaw? So marami po nag-volunteer, yung iba, sinigawan ng kalabaw, hindi umiyak. Yung iba, pinalo ang kalabaw, hindi umiyak. Yung iba, tinulak ang kalabaw, kinaladkad ang kalabaw, hindi umiyak. Tapos nag-volunteer ang isang pastor na bahagi sa contest. Binulungan ng pastor ang kalabaw. Umiyak ba naman ang kalabaw? Tapos nung tawagin ng pastor para i-receive ang kanyang prize, sabi niya, ano bang sinabi mo? Ba't umiyak ang kalabaw? Sabi ng pastor, sinabi ko lang sa kanya kung magkano ang sweldo ko, umiyak siya. Yung ibang sweldo talaga mapapaiyak ang kalabaw, no? Nasundan pa po ng may episode 2 yun, pista na naman. Sinong makakapagpatakbo sa kalabaw? So maraming sumubok po, pinalo, hinagupit, sinigawan, takbo ka na, kinaladkad, hindi tumakbong kalabaw. Nag-volunteer na naman si pastor. Tapos binulungan niya. Tumakbong kalabaw? At nung tawagin si pastor, sabi, anong sinabi mo? Ba't napatakbo mo ang kalabaw? Tinanong ko lang siya kung gusto ba niyang magpastor, tumakbo ba naman? Hindi ko po alam anong nakita ng lumpo na to. March, biro lang yan ng mga... nakita ng mga ng lumpong ito kay Peter at kay John. Nagtaas siya ng kamay, nangihingi ng abuloy. Siguro itatanong natin ngayon, will Jesus work again? Is there now authority in the name of Jesus? It is an impossible situation. What would the disciples do? Grabe ang ginawa ng mga alagad Ang sabi nila, tinitigan ang pulubi. Tayo, pag nagdadaan tayo at alam natin may mamamalimos, hindi tayo titingin. Susulyap tayo. Posibleng tumingin, pero hindi tayo tititig. Siyempre, iba yung tinitingnan sa tinititigan, di ba? O kayong may mga jowa doon. Siyempre, alam nyo kung sinong titingnan, alam nyo kung sinong tititigan. Alam ng mga Tagalog yon. Ginawa nila Peter at John, tinitigan. Tapos sabi niya, tingin ka sa amin, tutok ka sa amin. Kita ko dito ang compassion. Hindi sila umiwas. Hindi sila sumulya pag nakita ng may nangangailangan, umalis na lang, dumiretso. Tapos kita ko dito sa kanilang sagot, ang kababaang loob at ang katapatan. Basahin po natin. Peter and John look at him intently, and Peter said, look at us. The lame man looked at them eagerly, expecting some money. But Peter said, naku, kung tumigil, kung nabilawukan si Peter, natigil siya sa kalagitnaan, medyo baka himatayin yung pulubi. Ang sabi ni Peter, I don't have any money. I don't have silver and gold.
I will give you what I have. In the name of Jesus Christ the Nazarene, get up and walk. Tapos hinawakan ng kanyang kamay, katapos itinaas, sa harap ng mga tao, biglang nagkalaman, nagkamuscle ang kanyang hita at mga pat, mga ankle, biglang gumaling, at pagkatapos siya'y lumukso, lumakad, nagsisigaw, nagpupuri sa ating Panginoon. Yes, only in the name of Jesus. There was no need for therapy. Talagang daming himala dito eh. Hindi lang sa tumayo, hindi lang sa lumakad, kundi gumaling kaagad ang mga paa. Nagka-muscle kaagad para makarry ang kanyang katawan. Di ba? Sobrang matinding pangyayari. And all the people were amazed and they call it absolutely astounding. They have never seen anything like that. Paano po yun? Ordinary men performing an extraordinary deed. An amazing miracle. They made the impossible possible. This is Peter and John. But yes, in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name, they were ordinary people. Hindi lang basta ordinary, pobre pa. Mahirap. Sino sa inyong natutuwa ng mga ordinaryong tao at mahihirap na tao pwedeng gamitin ng ating Panginoong Jesucristo? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Only in the name of the Lord Jesus Christ. There is no other name. In the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. It was the wonderful name of the Lord Jesus Christ. And I love the reaction of the man who was healed. Gusto ko po yung kanyang reaction eh. Matindi po ito eh. Siya'y lumukso, siya'y tumayo sa kanyang paa, siya'y lumakad, and then dinagdagan, walking, leaping, and praising God, he went into the temple with them. Matindi to. 40 years hindi makalakad. And then suddenly nakatayo, nagumaling bigla, siya'y lumukso, lumakad, tumatakbo, nagpupuri sa Diyos, pumasok sa templo. Sabi niya, parang sinasabi niya, hindi lang ako para sa labas, pangloob na rin ako ng templo. Ginawa ako ng Diyos ng dakilang bagay. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang kadakilan. Tapos meron pa akong nakita eh. Sabi po sa verse 11, they all rushed out in amazement to Solomon's colonnade. Bahagi po yun ng temple. Where the man was holding tightly to Peter and John. Alam mo, isang posibleng mangyari ganito eh. Nung gumaling siya, posibleng gawin niya, iiwanan niya ang mga apostol. Tatakpo sa labas, hey mga kababayan, I am healed, nakakalakad na ako. Hindi siya iba eh. Hindi siya nang iwan. Alam niya kung sinong kanyang spiritual parents, di ba? Pumasok siya sa templo. Humawak sa mga alagad. Na parang sinasabi niyang, dito ako sa mga taong ginagamit ng Panginoon. Hindi siya mangiiwan. And that was a powerful testimony to all. Nung ipaliwanag po ni Apostol Pedro ito sa mga taong nagtatanong, ang sabi po niya sa Acts chapter 4 verse 10, let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was healed by the powerful name of Jesus Christ the Nazarene. Siya ay pinagaling dahil sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Ang Kristo na inyo pinako sa krus, but whom God raised from the dead. Sinasabi nila, naku, huwag kaming hanghaan ninyo. Huwag kaming itaas ninyo. Kami mga lingkod lamang. Hindi ito ego trip. Hindi namin ginawa ito para bumilib kayo sa amin. Ginawa namin ito sapagkat itong paraan ng Diyos at gusto ng ating Panginoong Diyos na si Kristo ay sambahin at papurihan. The greatest name that is above every name. Mga kaibigan, kung minsan may mapapanood kayo sa TV,
Tapos parang sa mga picture, sa mga video, ay nakikita nyo ang galing-galing, may mga natutumba, at pagkatapos may mga gumagaling daw. Posible po yun, pero huwag nyong hangaan ng tao. Dapat purihin natin ang Panginoon. Sapagkat mangyayari lamang yon kung totoong nangyari ay dahil sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Lord. That is the story. That is the demonstration ng kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Ang question ay, bagay pa ba ito sa atin? Can we apply this to ourselves? Can we appropriate this? Can we access the same power? Can we experience this? So we look at the authority of the name of Jesus over disease as an experience. Meron po sila, there is something they have that we too can have. Meron sila Apostol Pedro, sila Apostol Juan, na pwede rin maging atin. Katulad din po natin sila in many ways. Pero tingnan muna natin po ang Matthew 10:1. Matthew 10:1. Jesus called his disciples together and gave them authority to cast out evil spirits. Na siyang tatalakayin natin sa susunod. And to heal every kind of disease and illness. Jesus gave them authority. Can we have the same authority? I believe we can. I believe we can. Look at this verse. Ulitin po ninyo. Bagamat dinaan ko lang sa biro kanina, walang pera ang pastor, pero may pera po ako. Okay? Hindi lang sapat na pambili ng maraming bagay. Okay? Pero pwede tayong pumunta ng Thailand, ng Vietnam. Okay? Sabi po ni Peter, I don't have money. I don't have gold. I don't have silver. Na parang sinasabi niya, hindi kami kabilang sa mayayaman ng bayan. Kami mahirap. How many of you can identify with that? Na hindi kayo kabilang sa mga milyonaryo at bilyonaryo ng Pilipinas. Kabilang lang kayo sa mga nananalangin at umaasa. Di ba? So in many ways, katulad natin ng mga alagad. I don't have any silver or gold for you, but I have something that I can give you. I like that. Wala kaming pera, pero mayroon kaming nasa amin na higit pa sa pera. Pwede nilang nating sabihin yon. Hindi kami kinikilala sa lipunan, hindi kami mayaman, hindi magaganda ang aming mga sakyan. Hanggang joyride lang kami. Paminsan-minsan nag-grab. Pero meron nasa amin na pwede kong ibigay sa iyo. So how do we appropriate this? How do we access this? Number letter A. First, we must have Jesus. But what I have, we give to you. In the name of Jesus. Secondly, Jesus must have us. I-explain ko po yan. We must have Jesus. Secondly, Jesus must have you. Must have us. Okay? We must have Jesus. It means we must believe, we must receive, and we must give. Okay? Tayo dapat manampalataya, totoo sa puso na si Kristo ang Panginoon na tagapagligtas natin. That's the way to have Jesus in your heart, di ba?
Dapat totoo sa ating puso na inamin na natin na tayo makasalanan at si Kristo nagbayad ng ating kasalanan. Si Kristo namatay para sa atin, inilibing na buhay na maguli, at kung tatanggapin natin siya, kikilalanin natin siya, tayo may buhay na walang hanggan. We can have Jesus. Sino sa inyo nagsasabi na tunay nyo nang tinanggap? Tunay na kayong nanampalataya sa ating Panginoon. That's why you have Jesus in your heart. Pwedeng itaasan yung kamay? Yes, pumalakpak nga kayo sa Panginoon. We must believe and we must receive. Pag tinanggap mo po ang Panginoon, hindi mo lang siya tinanggap bilang siyang tagapagligtas. Tinanggap mo siya sa kabuuan ng kanyang persona at ng kanyang ministry. Receive Him as a person and receive His purpose for your life. As we will see later. And then that's the only time, pag tunay mo na lang kinilala at tinanggap si Jesus, that's the only time na pwede kang ibigay sa iba ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Yeah. Totoo po yun. I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have. I'll give you what I have. What we have, we can give, and we must give. Because we cannot give. You cannot give what we don't have. Tama yun? Ang meron ka, dapat ibigay mo. Hindi mo pwedeng ibigay ang wala sa iyo. At kung meron kang Kristo, at kung nasa iyong kapangyarihan ng Panginoong Yesus, you can give them Jesus. Amen? And you can share with them the power of Jesus sa kanilang buhay. Mga kapatid, marami sa atin ang wala. Maraming kulang sa ating buhay. Marami tayong, ang hindi lang kulang sa atin, ang problema, marami tayong problema. We lack so many things. Many of us belong to the poor side of our society. Marami sa atin ang mayaman. Hindi marami sa atin ang may mga resources. Relatively poor. Siguro kung marami sa atin ang mayaman dito, every Sunday, wala na tayong mapaparkingan. Di ba? We will be driving our own cars. Hindi tayo papayag kung wala tayong paparkingan. But we do have something that the world needs. The love of God and eternal life. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him will not perish but have eternal life." Whoever believes in Him will have eternal life. Mga kapatid, walang anak ng Diyos na makapagsasabi na wala akong may bibigay. Sapagkat mayroon kang Jesus sa puso, pwede kang magbigay. Every follower must be a giver. At kakabay ni Jesus, kasama ni Jesus, ang kapangyarihan na pwede kang manalangin sa mga may sakit, pwede mo utusan ang mga demonyo, pwede kang mag-minister sa mga tao. You can give your ministry, you can give your life to people. Let us not be selfish. Huwag tayong maging makasarili. Let us not be indifferent. Huwag po tayong parang magwawalang bahala tayo sa ibang mga tao. Let us not deny others what Jesus has given us. Yung binigay ni Jesus, huwag mo namang itanggi sa iba. We must have Jesus. And secondly, Jesus must have us. May kaibahan po ito eh. Meron akong Kristo. I have Jesus. The question is, does Jesus have you? Okay. Can Jesus tell the world? Can Jesus tell the Heavenly Father? Can Jesus tell the angels of heaven, He is mine? Tatahimik ba ang mga demonyo at saka ang diablo pag sinabi ni Jesus, "You are mine"? Hindi kaya magreklamo si Satan na sabi niya, "Hindi, akin yan minsan eh."
Sa inyo lang siya pag church. Pero paglabas, tingnan mo, akin na yan, sasabihin ni Satanas. Can Satan challenge God? Pagdating pa sa school, pwede pa rin sabihin ni Jesus, This is mine. Pagdating ba sa iyong trabaho, can Jesus tell the world, He is mine? Or can Satan say, tingnan natin mamaya, akin na yan. Kuminsan kasi we behave as if we own our lives eh. Di ba? Inaamin natin, Lord, ikaw ang may-ari ng aking buhay, ikaw lang aking itataas. Pero minsan nakikita ng iba, parang tayong may-ari eh. Buhay ko to, schedule ko to. Wala kayong pakialam. Di ba? Especially, sabi nga ng iba sa inyo, kung minsan tapos halip na in love ka kay Jesus jowa ka ng sanglibutan di ba? Pero yung iba lang, sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun hindi ka jowa ng sanglibutan. I can assure you that Jesus helped me. Di ba? Babalikan ko po yung sinabi ko kanina. Jesus is Savior. Jesus is the Christ. Jesus is Lord. Meaning curious. Madalas gamitin po yung Lord sa New Testament. Ang ibig pong sabihin ng Lord ay absolute ruler. Tanging natatanging tagapanguna at tagapangulo ng buhay. Kung tawagin mong Jesus si Lord, ang ibig sabihin, siya is sovereign over the entire universe and He has the right of sovereign rule over you and me. Nang ibig sabihin, siyang governor, siyang natatanging tagapanguna ng buong sansinukob na lahat ng mga planeta, lahat ng mga galaxy, na lahat ng mga bansa, ng lahat ng mga buhay, ng buhay mo at ng buhay ko. He is the absolute ruler. Kaya pala ang tindi ng challenge ng Romans 10:9, Nung una, hindi ko maintindihan. Ganun lang kasimple yun. Sabi po ng verse, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yan daming Pilipinong nagsasabing Jesus is Lord Pero tanungin mo sila kung saved sila, hindi Because they don't understand the full meaning of the word Jesus is Lord. Pero sa New Testament, matindi po ito. Pag ikinonfess mo siya sa iyong bibig na si Kristo ay Panginoon, yun po'y mula sa puso, tunay kang nananampalataya. Matindi po ito sa panahon ng Roman Empire. Ang Roman Empire po, sa time ng mga apostol, ay napakalawak. Buong Europe, buong Middle East, at saka northern part ng Africa, puro Roman Empire po yan. Wala pang bansa po na nakapagtatag na kasing laki ng Roman Empire. At meron po silang paraan para mapatahimik ang mga tao. Pwede kayong magkaroon ng sariling Diyos, pwede kayong magkaroon ng sariling relihiyon, pwede kayong magkaroon ng sariling sekta, pwede kayong magsabi kahit ano na mahimala ang inyong relihiyon, wala kaming pakialam sa sasabihin ng Roma para lang mapatahimik ang tao. Binigyan sila ng kalayaan ganoon. Sa isang banda parang masarap mabuhay noon. Pero mayroong isang bagay na inihingi ang Roman Empire. Okay? Yes, may relihiyon ka, may Diyos ka. Yes, meron kayong mga tithes dyan, meron kayong mga offerings dyan, wala kaming pakialam. Pero ito pong inihingi ng Roman Empire. Rome required that taxes be paid and that everyone be required to say, Caesar is Lord. Meron silang empire priest. Pero tapos pagkarang ka nagbayad, magsosor ka lang ng iyong allegiance, sasabihin mo, Caesar is Lord. Doon po nagkaroon ng problema. Sa mga disciples, ang mga Christians, hindi nila masasabi
that Caesar is Lord. Ang pwede lang nilang sabihin, Jesus is Lord. Yan lang po pwede nilang sabihin. How could they say Caesar is Lord when their faith taught them that Jesus is Lord? They could not and would not deny Christ. And that is why, sa panahon po ng pag-uusig ng persecution, ang mga Kristiyano, they were massacred, they were slaughtered, they were murdered by the thousands, pinako sila sa krus, sila'y sinunog at the stake, then sila po'y sinibat, sila'y tinaga, and they were thrown to wild animals, and they killed thousands and thousands of Christians during the time of the Roman Empire and the persecution. Sapagkat para sa kanila, kataksilan ang hindi mo masabing Christ is Lord. Sabi po ni Chuck Colson, that in the first century, if you stood in a public gathering and cried out, Jesus is God, no problem. No one would be upset. But if you shouted, Jesus is Lord, you would start a riot. Sapagkat ang ibig sabihin, ikaw ay nagtaksil sa emperor, nagtaksil ka sa Roman Empire because you would not call Caesar as Lord or Panginoon. Ang tatawagin mo lang Panginoon ay si Yesu Kristo. So ang ibig sabihin doon, mga kapatid, let's be crystal clear. Rome did not persecute Christians because they believe in the deity of Christ. Hindi po inusig ang mga Kristiyano dahil naniniwala silang si Kristo Jesus, si Kristo yung nagbangon na muli sa mga patay. Hindi po yun ang dahilan bakit sila pinag-uusig eh. Hindi yung dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng public gathering. No. Sa religious beliefs is for them. Christians declared itong problema. Christians declared, Jesus Christ is our Lord and there is no other. And that was a direct attack against the Roman Empire and the emperor. So pag sinabi mong si Jesus ang Panginoon, sinasabi mo, wala akong ibang Panginoon, wala akong ibang susundin, kundi ang aking Panginoong Jesucristo lamang. Iyon ay banta sa Roman Empire. That's why the Lordship of Christ matters so much. To call Him Lord means that we surrender. Pakinggan po nyo, tawagin mo si Jesus na Panginoon, ang ibig sabihin, sinusuko mo ang lahat-lahat sa Kanya. At susunod tayo ng may kagalakan, saan man niya tayo dalhin. Ano man ang presyo nating babayaran, whatever the cost, we will follow Him. Is Jesus your Lord? Does Jesus have you? Does He own your life? Kasama ba ka ba sa mga binili niya sa pamagitan ng Kanyang mahal na dugo? So let us review this, mga kapatid. Jesus Christ, the name that is above every name, is our Lord and Savior. Siya ang merong pinakadakilang kapangyarihan sa buong sansinukob, sa buong sanlibutan, laban sa mga demonyo, laban sa mga karamdaman. Pangalawa, pwede po nating maranasan ang kapangyarihan ito ng ating Panginoon Yesus kung tayo tunay na nampalataya, when we have Jesus in our heart, and when we surrender to Him as Lord, Jesus must have you. Jesus must have you. Mga kaibigan, kapatid, Pastor, natatakot po akong mag-pray sa mga may sakit eh. Baka mamaya walang mangyari, mapahiya ako. That's not about you, okay? That's the name of Jesus. You are praying for people. You're doing them a favor. If it did not happen, you don't give up. Basta dapat may mangyayari. Kung hindi kalooban ng Panginoon, ang Panginoon ang bahala doon. Remember, He is Lord. He is Lord of our lives, okay? And then, tandaan po ninyo, okay, if you cannot pray for the sick, if the demonized are not delivered, pwede mo pa rin ibigay ang pinakadakilang regalo sa ibang mga tao. Alam mo, pag nag-pray ka sa mga may sakit, praise the Lord kung may gagaling.
Pero yung physical problem natin, bihira lang yun eh. Sino naman ang gustong may sakit every week para maipag-pray ako? Walang ganun, di ba? Pwede ka nga lang magkasakit eh. Yung iba nga sa atin, sa isang taon, minsan lang nagkakasakit eh. That means, kung kailangan mo lang si Jesus as healer, di kailangan mo lang siya 2 beses sa taon. At pagkatapos ng buhay sa mundong ito, hindi mo na kailangan ng healing. Healed ka na. Magaling ka na. Wala nang karamdamang pwedeng manakit sa iyo. Wala nang demonyong pwedeng sumapi sa iyo. But the gift that every one of your friends and family needs is the gift of eternal life. Na kailangan nila ngayon, kailangan nila pagkatapos ng buhay sa mundo, kailangan nila magpakailan-kailanman. We have Jesus, we have something to give. Pwede po tayong tumayo saglit. Ako'y nananalangin na si Kristo'y maitanghal sa ating mga puso at mga buhay. Tunay natin siyang parangalan, dakilain. Siya ating Panginoon at tagapagligtas. There is no other like Jesus. Ako'y nananampalataya that even now, bawat isa sa inyo, kung talagang ikaw ay may Kristo sa puso, pwede kang gamitin sa pananalangin sa mga may sakit. And at some point, pwede mo ang utusan ng karamdaman na umalis sa isang tao. Ako po'y nananampalataya. Everyone who has Jesus can give something to other people. Meron ka bang kaibigan at kilala na wala pa siyang Jesus sa kanyang puso? Sabihin mo sa kanya, wala akong maraming bagay sa mundong ito, pero meron akong Kristo. At yan ang gusto kong ibigay sa iyo. Dakila naming Diyos, kitang-kita po namin ang kapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoon Yesus. Tagapagligtas, Panginoon. Tagapagpagaling ng aming mga karamdaman. Tagapagpalayas ng mga demonyo. Lord Jesus, thank you so much. Nung kinilala ka namin, tinanggap ka namin, we have you in our lives. And what we have, we can give to others. Dalangin ko po, Panginoon, na bawat isa sa amin ay magamit mo. Dalangin ko, bawat isang nagsasabing ako'y na kay Kristo, si Kristo'y nasa akin. Hindi kami maging selfish. Kundi kami maging courageous, maging compassionate. Being able na makapag-minister kami, makapag-serve kami sa ibang tao, hindi lamang sa pag-share ng gospel, kundi sa pagpapagaling ng mga may sakit. Give us that compassion for others. Dakilang Diyos, kami po'y muling nagsusuko ng aming mga buhay sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung madalas sabi namin, ikaw ay nasa amin. Pero madalas, Panginoon, napipintasan kami. Parang hindi ikaw ang tunay na may-ari. Hindi ikaw ang tunay na Panginoon namin. Today, we surrender our lives to you. Jesus, you are not only our Savior. You are our Lord. You are our King. Nagpapasakop kami sa inyo, susunod kami sa inyo, pagagamit kami sa inyo. Sa inyo po ang lahat ng karangalan at kalwalatian. In Jesus' name, amen and amen.